Guys, tingnan nyo to. Matanda ka na, Ben? Naniniwala ka pa rin dyan? Nasobrahan ka na sa internet. Parang COVID lang yan. Puro fake news. Umalis ako bago matapos ang shift. Sabi nung pinsan kong nurse, wala na raw heartbeat. Pero gumagalaw pa rin. Akala nila nababaliw na ako. Pero nung gabing yun, binenta ko ang bahay ko. 30% off sa market. Habang tumatawa sila sa opisina, ako, nagsisimula ng maghanda. Day 1 ng preparation para sa zombie outbreak. Nag-decide akong ibenta ang bahay sa isang negosyanteng dati pa nag-offer. City Center po ito. Mababa yung 8M. Tsaka pamana to sa akin ni Lolo. Ibebenta ko na ang bahay. Sa isang kondisyon, 8 million ang presyo, way below market value. Pero 6.5 million na lang ang hiningi ko, basta cash. At siya na ang bahala sa lahat ng papeles. Bali wala rin ang pera kung magkagulo na. Binalaan ko ang mga kaibigan ko, pero hindi sila naniwala. Kailangan kong lumayo sa ground zero para kung magkaguluhan, nasa ibang isla na ako. May panahon pang maghanda. Paglapag ng eroplano, dire-diretso ang biyahe ko. Walang hinto, walang lingon-likod. Hanggang sa puro puno na lang ang tanawin sa labas ng bintana. Naghabal-habal hanggang sa puro putik at lubak na ang dinadaanan. Sa isang lugar na parang kinalimutan na ng mapa. Isang lumang bahay na bato na dating pagmamay-ari ng isang kilalang pamilya. Ngayon, parang multo na lang itong nakatayo sa gitna ng gubat. Walang kapitbahay, 3 oras ang layo sa pinakamalapit na bayan. Perfect. Dito na ako magsisimula. May leak footage galing sa nurse sa loob ng San Jose Medical. Yung pasyente, pronounced dead 6 a.m. Footage na to, 3 p.m. Gumagalaw pa. Pinagtatakpan nila. I-share nyo ngayon. Hindi ako nagkamali. Hindi ko inakala na bibitawan ko to. Pero hindi ako safe sa gitna ng syudad. Madaming tao, tikit-tikit ang mga gusali, mahirap magtago. Isang bukas mo lang ng ilaw sa gabi, malalaman nila na may tao sa loob. At pag nagkagulo na, hindi lang halimaw ang kalaban. Ben! Araw ng sweldo, palibre naman ang pulutan. Nung buhay pa tatay mo, hindi yun madamot. Mas takot ako sa taong nagugutom. Sila ang pinaka-unpredictable. Nung gabing yun, naghanap ako ng lugar kung saan pwede ako magtago. Kaya lumuwas ako dito. Sa gitna ng gubat, walang tao. Mas mababa ang chance na may infected. Kinabukasan, pumunta ako sa bayan. Kumuha ng mga magtatrabaho. 3 times sa usual rate. Basta mabilis at walang madaming tanong. First priority, security. Pinataas ko ang pader. 12 feet high, steel reinforced prefab concrete panels. Nilagyan ko ng razor wire at anti-climb spike sa taas. Ang gate, 10mm solid plate steel. Custom deadbolts at crossbars na kayang humarang kahit ng bumubugsong truck. Anti-ram, anti-breach. Para sa tubig, deep well jet pump na diretso sa dalawang 1,000-liter tanks. May manual hand pump backup. Ang solar, 10 kilowatt hybrid system with LFP server rack batteries. 500,000 pesos na investment. Pero kahit mag-collapse ang grid, tuloy ang buhay ko sa loob. Lahat may backup, lahat may kapalit. Nilagyan ko rin ng outer perimeter fence. Pinalibutan ko ng makapal na crushed gravel. Sa gitna ng gubat, ang katahimikan ng kakampi ko. Isang apak sa mga bato, alam ko nang may paparating bago pa sila makasampa. Dito, kontrolado ko ang paligid. Secured na ang bahay. Pero hindi nakakain ng bakal. Bukas, sisimulan ko nang gawing self-sustaining ang lugar na to at pupunuin ko ang storage. Sapat para tumagal ng 5 taon. Benson, hindi mo na sila nandito. Kanina lang may dumating na stretcher, may cover sa mukha pero halatang gumagalaw pa. Dinala nila sa loob ng isolation room. Bawal pumasok kahit mga doktor. Ang hepe lang at admin ang pwedeng pumasok. Isasama ko kapatid ko. Pumunta ka na rito. Diretso na sa airport. Padadalan kita ng pera.
Nagrent ako ng pickup para mas mabilis ang lakad. Pumunta ako sa pinakamalapit na lungsod. Halos 3 oras ang layo. Nag-hire ako ng truck sa araw na iyon para isang pagsakan lang. 100 sako ng bigas, 200 kahon ng dilata. Pinagdagan ko pa ng pasta, beans, kape, asukal at asin, dehydrated fruits at dried fish. Bumili ako ng mga kahon ng high energy ration bars mula sa isang tactical supplier online. Ito yung kinagamit sa mga lifeboats at calamity relief, vacuum sealed, guaranteed to last 5 to 25 years. Hindi pang araw-araw kapag kinakailangan lang. Pang backup supply, umabot ng 600,000. Sa iba't ibang supermarket ako pumunta. Sa appliances, isang chest freezer para sa karne, air fryer, induction cooker, rice cooker, home water filtration system na may reverse osmosis, at UV sterilizer, 50 replaceable filters. Iko-connect sa water pump mula sa groundwater. 185,000 lahat. Tumaan din ako sa palengke. 10 sakong uling, 3 cooking views. Kung sakaling may mangyari sa solar setup at initial buffer para sa first 3 to 6 months. Habang hindi pa ready ang setup ko sa labas ng bahay, magsisimula ako ng aquaponics. Closed ecosystem ito dahil ang fish tank ay connected sa grow bed ng halaman. Tilapia lang para low maintenance yung dumi nila. And nagsisilbing nutrients para sa halaman. Dadaan ito sa ugat ng mga tanim. Lettuce, kangkong, pechay, tapos yung malinis na tubig pabalik ulit sa fish tank. Paikot lang ang ibang gulay at root crops pwede itanim sa lupa. Para sa pagkain naman ng tilapia, pumili ako 3 months worth ng feeds online. Long term, kangkong, azola at duckweed ang ipapakain sa mga isda. Pwede ito i-set up sa maliit na area ng garden kung saan may maayos na sunlight. Kahit sa palanggana lang, pwede mag-culture ng duckweed at azola. Pumili din ako ng kuneho para may ibang source ng fresh meat. Ito ang pinili ko kaysa sa ibang livestock kasi tahimik sila. At ang pagkain ay pwedeng i-forage sa labas ng property. Basta nasa shaded area sila, mabilis din silang dumami. Sa loob lang ng ilang buwan, kaya na nilang mag-sustain ng tuloy-tuloy na supply. Siyempre, kung long term, mas maganda kung may prutas. Sa labas ng lote, nagtanim ako ng mga puno, mangga, saging, bayabas, avocado. Ang dumi ng kuneho dito ilalagay as fertilizer, hindi managat. Pero dadating din ang ani. Follow, subscribe Tito Jomar Sari Stories for more video.